Shawty mga mema ko, kumusta kayo? Welcome or welcome back dito sa aking bagong YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan natin si Popo app. If you're planning to become a Popo host and you're currently looking for an agency, please panoorin niyo po ang video na ito till the end. Kasi baka dahil sa sobra mong excited magsimula dito sa loob ng application, makapag-join ka agad sa isang agency without knowing their policies. So today mga mi, pag-uusapan natin ang 5 red flags na dapat mong bantayan when choosing an agency. Pero syempre bago tayo mag-start sa pinaka-video mga mi, make sure muna na nakasubscribe kayo and nakahit all the bell button ka para ma-notify ka every time po na may bago akong video na i-upload. Disclaimer! Ang video na ito ay hindi po para manira ng mga agency mga miha. This video is simply to help beginners make a more informed decision. So let's get started. Number 1 na red flag, too good to be true promises. Ito ay sobrang daming pakalat-kalat nito lalo na kapag nag-i-invite sila using their links or nag-i-invite sila para sumali sa agency. Lagi niyong tatandaan mga mi, kapag ang recruiter ay puro malaki agad yung kitaan ang mga sinasabi, o di kaya yung tipong siguradong sigurado agad nakikita ka ng malaki dito. Guys, mag-iingat kayo sa mga ganon. Dahil walang magic formula para magkaroon ng malaking kita agad or automatic earnings. Lahat po ng mga kikitain ng mga user dito ay nakadepende po yan sa performance, activity, sa pagiging consistent, at opportunities na available sa bawat user. So instead na tanungin nyo yung recruiter nyo kung magkano yung kikitain nyo, pwede nyo ring itanong kung paano ba exactly gumagana ang earning system dito. Mas importante kasi na mas naiintindihan mo kesa naman sa puro promises lang. Red flag number 2 mga mi, ay itong hindi malinaw ang rules. Before joining an agency, dapat ay malinaw sa'yo ang rules. Katulad nga po sa mga sinabi ko sa video ko kahapon. Ano-ano ang mga expectations nila sa isang host? Meron bang activity requirement sa mga host? Mga ganon. Dapat alam nyo. Ano-ano ang mga policies na kailangan mong sundin as a host? Ngayon, if the recruiter can't explain clearly about the rules, don't be afraid to ask some questions. Pero kung hindi pa rin nila ma-explain kung ano talaga yung rules sa agency nila ng maayos, red flag na po yun. Huwag na po kayong mag-join doon. Red flag number 3 mga mi ay hindi po pinapaliwanag ng maayos ang release or transfer policy. Ito yung pinaka-importante mga mema ko. Bago kayo mag-join, tanungin nyo yung agency na yon kung ano ba yung requirements or policy nila if ever gusto mo nga pong lumipat or umalis sa kanilang agency. Don't wait mga mi until you have a problem before asking about this. Every agency may have different policies, so dapat lang na mas naiintindihan nyo yon, basahin nyo bago kayo mag-join. Mas okay na malinaw sa beginning kaysa naman magkaroon ng misunderstanding sa huli. Red flag number 4, ito yung walang proper support. Especially nga po kung newbie ka, malaking bagay ang may agency na nagbibigay nga po ng guidance. At syempre, malalapitan mo kung merong problema yung account mo. Alam mo kung saan ka or kanino ka pupunta. Red flag number 5 mga mi ay pinipilit ka kaagad na sumali. Kapag pinipressure kang sumali agad, for example na lang sa mga linyang join now, o di ba kaya yung mga sinasabi nilang last na slot na lang yung available, o kaya yung mga sinasabi ng iba na kailangan ngayon ka na sumali, yung mga ganong linya. Guys, huwag niyong hayaan na yung pressure ang magdedesisyon para sumali kayo agad. Take your time, ask questions, magbasa kayo ng mga policies, compare your options, and once you understand everything, saka ka sumali or saka ka mag-decide. So guys, recap lang tayo ha. Yung dapat nyong maiwasan, ito yung mga red flag na agency kapag nagre-recruit sa inyo. Number 1, too good to be true. Yung mga nagpa-promise agad or nangangako agad na siguradong kikita kayo dito. Ayan, wala kayong ginagawa. Yung mga ganon, too good to be true, iwasan nyo po yan, red flag po yan. Next, unclear agency rules. Pangatlo, no clear release or transfer policy. Pang-apat, lack of proper support. Pang-5,
pressure to join immediately. So yan na 5 na yan ang dapat yung iwasan dahil yan nga po yung siguradong red flag na agency. Mga mi, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, at syempre, i-subscribe din po itong bago kong channel. Ito lang po muna for today's episode na pwede kong ma-share sa inyo regarding nga po sa mga red flags na agency para maiwasan nyo po kung kayo ay mga beginner dito sa loob ng application. Dahil yan po ang pinaka-importante. Dahil madami po ako mga nakikita, mga kakilala na basta-basta na lang talagang nagjo-join sa mga agency and then after that, ayun, hindi na sila nire-release ng basta-basta tapos iyak-iyak na lang pagkatapos. Wala naman na silang magagawa kasi kahit si Popo minsan ay hindi nga po nangingialam kung ayaw mag-release ng isang agency. So as a newbie, mas maganda talaga na mag-observe kayo sa loob ng application, huwag kayo basta-basta mag-join para hindi kayo iyak-iyak sa huli. So mga mi, bago ko tapusin ang video na ito, meron lang akong huling isisingit sa inyo. Kung kayo nga po ay naghahanap ng murang mabibilhan ng coins para nga po dito sa loob ng application and hindi lang po sila dito sa Popo app nagbebenta ng coins dahil sila nga din po ay available sa Bigo, sa Tango, sa Star Maker, sa Sugo, and sa TikTok app. Sobrang mura lamang ng kanilang binibentang coins dito and open po sila 24 hours. Sobrang bilis lang din po ng kanilang transaksyon. Paano nga ba kayo makakapunta sa kanilang shop? I-click nyo lang po yung link na nasa pinned comment section or description below and automatic na po kayong mapupunta dito sa kanilang shop. Dito mga mi ay makikita nyo po agad-agad yung sobrang daming mga live streaming applications and mga viral games na kinaadikan ng mga gamers ngayon. So kung halimbawa nga po ay gusto nyo bumili ng coins para kay Popo, syempre i-click nyo lang yung application, mag-enter lamang kayo ng ID number nyo, pumili lamang kayo ng package na gusto nyo i-avail and mag-send payment lamang po kayo. Dito ay natanggap sila ng payment via GCash, PayMaya, KuCoin, bank transfer, and marami pang iba. Maliban dyan mga mi, kami din po ay namimigay weekly ng tag 10,000 yellow coins, lalo na po doon sa mga laging nabili ng coins gamit po yung aking mga links na nasa pinned comment section or description below. Syempre, make sure lamang na nakafollow kayo sa aking bagong FB page dahil dito ako nagpo-post ng mga mechanics namin regarding nga po sa mga pag-giveaway. Yan lang muna for today's video. Hope nga po nakatulong sa inyo ang video na ito. See you in my next one. Bye!